Sa pagsisimula ng episode 8 ay ipinakita na nagpakawala ng suntok si Togami ngunit napansin ni Sakura na sinasadya nito na hindi siya patamaan. Kahit sa kanyang pagsipa na tumama dito ay napansin niya na hindi man lang ito umiwas. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano daw ba ang problema at nag-iba ang momentum ng kanyang mga pagkilos. Sinabihan niya ito na kung bakit daw sinasadya nito na hindi siya patamaan ng mga pagsalakay nito at kung ano daw ba ang gusto nitong ipabatid. Tinanggap daw niya ang hamon nito para malaman ang mga dapat niyang malaman pero nagkamali daw siya ng inaasahan. Tinanong niya ito kung bakit niya nagawang saktan ang sarili nitong mga kasamahan at kung ano daw ba talaga ang gusto niyang ipahiwatig sa mga ikilos nito. Sinagot naman siya nito na kung seryoso daw ba ito sa tanong niyang iyon, pagkatapos ay sinabi niya na ang lugar daw na ito ay para sa mga malalakas lamang at walang puwang ang mga mahihina. Hindi magiging epektibo ang panata ng mga Lion's Head kung may mga mahihinang mananatili dagdag pa nito. Ngunit sa isang banda ay sinabi niya kay Sakura ang isang bagay at ito ay noong sinabi niya kay Choji na nagkaroon daw siya ng encounter sa mga taga-Frieren. Dahil alam niya na si Choji ay mahilig sa away kaya alam niya na kapag sinabi niya iyon ay magkakaroon ito ng dahilan para magsimula ng away sa mga ito. Naisip niya na ang ginawa niyang iyon ay magiging sanhi ng isang malaking pagbabago kay Choji sa pamamagitan ng pag-set up ng isang hindi makatwirang labanan, sabi pa niya. Naalala niya ang araw na iyon na nagpasya siya na akuhin ang lahat ng pagkakamali ni Choji at ito'y humantong na kahit siya mismo ay hindi na ito mapigilan. Pagkatapos ay ipinakita ang mga tao na tila ba naiinip dahil sa tagal ng pag-uusap nilang dalawa ngunit ito ay hindi na lang niya pinansin. Muli siyang tinanong ni Sakura na kung ano daw ba talaga ang gusto nito na mangyari, pagkatapos ay sinabi lang niya na gusto daw niya na umakyat sa bundok. Nagalit naman si Sakura sa isinagot nito dahil tila ba ito ay nalilito, at muli na naman niya itong tinanong kung ano daw ba talaga ang ginagawa niya dito sa entablado. Isang tanong na palaisipan na tila ba ay gusto niyang malaman ang mas malalim na dahilan nito. Sinabi mo na ito ay lugar ng malalakas lamang kung ganun ano ang ginagawa mo dito. Alam kong malakas ka pero para sa akin isa ka lang ding mahina katulad ng mga tulunan na natalo mo, dagdag pa niya. Kapag natalo kita sa laban na ito, ibig sabihin lang ay tama ang mga sinabi ko tungkol sa iyo at pagkatapos ay itigil mo na ang iyong pagpapanggap at ipakita mo ang tunay na ikaw, sabi pa nito. Sinabi naman niya na masyado daw itong makasarili sa mga bagay na sinasabi nito tungkol sa kanya at kailangan din niya na rumispeto. Sinagot naman niya ito na wala daw siyang pakialam kung makasarili siya dahil ang laban daw na ito ang magsasabi kung tama daw ba siya o mali. Pagkatapos ay sinalakay niya ito habang sinasabi na utang daw niya ang kasalukuyang pagkatao niya sa mga kaibigan niya ngayon at bilang siya ay magiging totoo ito sa kanyang sarili at hindi magbabago, sabi pa niya. Sa sinabi niyang iyon ay parang natauhan siya at naalala ang tagpo kung saan sinabi niya kay Choji na bakit daw kailangan nitong baguhin ang patakaran. Sinabihan lang siya nito na siya daw ang pinuno at siya ang pinakamalakas kaya siya lang ang may karapatan para magdesisyon ng kung ano ang gusto niya para sa Lion's Head. Ang titulong pinakamalakas ay hindi ko ibinigay kanino man at kung hindi mo gusto ang bago kong patakaran ay malaya ka na umalis, sabi pa niya. Kahit labag sa kanyang kalooban ay pumayag siya at pinasan ang responsibilidad at aasa na lang na sana pagdating ng araw ay bumalik ito sa dating Choji na nakilala niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang jacket at sinabi nito na sasabihin daw niya sa lahat ang gusto nitong iparating, ngunit nakiusap ito na kung maaari ay wag nitong kalimutang ngumiti sa ibang mga kasamahan nila, pakiusap pa nito. Pagkatapos ay ipinakita na natamaan siya ng malakas na sipa na pinakawalan ni Sakura at ito ay direktang tumama sa kanyang ulo. Natatawa siyang sinabihan nito na nakakaasar daw talaga dahil ang lakas daw talaga nitong mangasar, pagkatapos ay nagpakawala ito ng malakas na suntok at ito ay tumama sa mukha ni Sakura. Natuwa naman si Sakura sa natamo niyang suntok na iyon at sinabi na sa wakas ay bumalik na daw ito sa kanyang sarili at sinabi na ibigay na daw nila ang lahat. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang suot na tsinelas pati ang pagkakatali ng kanyang buhok ay inalis na niya at ito ay indikasyon na bumalik na ito sa kanyang sarili at sinabi niya na ibigay na daw nila ang lahat sa laban na ito. Sinalakay nila ang isa't isa at masaya nilang ibinibigay ang lahat sa laban na ito at bawat suntok at hagupit ng mga palitan ng mga malalakas na pagsalakay ay maririnig sa bawat sulok at ang palitan na ito ay labis silang nasisiyahan.
Ang lahat ay namamangha sa matatalim na palitan ng mga pagsalakay at bawat tama at hagupit ay masaya nilang tinatanggap dahil ang laban na ito ay galing na sa kanilang mga puso. Natamaan siya ng malakas na sipa nito ngunit agad din siyang bumawi at muli ay masaya silang nagpalitan na matatalim na mga suntok at mga sipa. Dito ay ipinakita si Hayato at hindi niya napigilan na humanga sa kanyang kaibigan dahil sa napakagandang laban na ipinapakita nito. Samantalang si Nerei naman ay natanong na lang sa kanyang sarili at sinabi na kung totoo daw ba ang nakikita nito. Ganon din ang naging reaksyon ni Hiragi at sinabi niya na iba daw ito sa nakita niya noong huling napalaban sila at ito daw ay talaga namang kahanga-hanga dagdag pa niya. Nagpakawala ng malakas na suntok si Sakura ngunit ito ay nablock lamang at sinabi niya na kakaiba daw talaga ang ganitong pakiramdam. Sinabi naman ni Togami na nakakaasar daw talaga tignan ang ganitong kalaban na masaya habang nakikipaglaban. Pagkatapos ay sinabi niya na ibigay na daw nila ang lahat at pagkatapos ay nagpakawala sila ng malakas na pagsipa at dito ay ipinakita na sabay silang nagkatamaan sa kanilang mga mukha. Dito ay ipinakita na sabay silang bumagsak at nakahandusay sa sahig na parehong bakas sa kanilang mga mukha ang saya ng laban na ito. Muli silang bumangon at sinabi ni Togami na hindi daw niya lubos maisip na ganito daw pala kasaya ang makipag-away sa kanya at ganun din naman ang naging tugon ni Sakura. Muling sinabi ni Togami at hinamon si Sakura na ibigay na daw nila ang lahat sa huling pagsalakay na ito at ito naman ay tumugon. Pagkatapos ay muli silang nagsalubong at nagpakawala ng pinakamalakas nilang suntok. Dito ay naalaala niya ang mga sinabi ni Sakura kanina na hindi niya babaguhin ang sarili niya at mananatili siya sa kung sino siya. Noong araw daw na iyon ay dapat ay may magagawa pa siya para pigilan si Choji pero mas pinili na lang niya ang umiwas at huwag harapin ang katotohanan. Malamang ay mas lalakas pa daw ito pagdating ng araw dahil totoo siyang tao at hindi siya natatakot na humarap at ipakita sa ibang tao kung sino talaga siya. Ngayon ay nauunawaan na daw niya kung ano ang ibig nitong sabihin at pagkatapos ay pinigilan niya ang kanyang suntok at masayang tinanggap ang pagsalakay na ginawa ni Sakura. Masaya niyang sinalubong ang suntok na iyon na tumama sa kanyang mukha pagkatapos ay ipinakita na siya ay tuluyang bumagsak sa sahig habang binigkas ang salitang salamat at ngayon ay lubos na niya itong nauunawaan pagkatapos ay sinabi niya na sumusuko na siya. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang narinig ganun din sila Nerei na halos hindi alam kung ano ang magiging reaksyon sa naging resulta. Dito ay sinigawan siya ni Sakura at sinabi na sira ulo daw ba ito at ano ang ibig niyang sabihin na sumusuko na siya. Halata naman daw na sinadya niya na magpatama at magpatalo ngunit hindi pa siya natatapos magsalita ay lumapit si Choji at sinabi na tapos na daw ang laban dahil ito ay sumuko na. Sinabihan niya si Sakura na maganda daw ang naging laban at ito daw ay talagang malakas. Hinamon niya ito na maglaban din daw sila kapag mayroong pagkakataon pagkatapos ay sinabi niya na oras na daw para sila naman ni Umiya ang maglaban. Sinabihan niya ito na hindi pa natatapos ang kanilang laban ngunit sinabihan naman siya ni Togami na tama na daw at tanggap na niya ang pagkatalo niya. Pagkatapos ay nilapitan niya si Choji at nang hahawakan niya ito ay bigla siyang sinipa ng malakas at siya ay tumilapon ng malayo at sinabihan siya nito na manahimik daw siya dahil isa daw siyang talunan. Nagulat si Sakura sa ginawa niyang iyon at nang akma na niya itong susuntukin ay pinigilan siya ni Umiya at sinabi na ipaubaya na daw niya sa kanya ang laban na ito. Naging maganda naman daw ang resulta ng kanilang pag-uusap at ang pagkapanalo daw niya ang magpapatunay sabi pa niya. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Togami na kung maaari daw ay siya na ang bahala sa iba at ito naman ay madali niyang nakuha ang ibig sabihin. Tumayo siya at pagkatapos ay umalis sa entablado at sinabihan si Umiya na isa daw talaga itong mahusay na namamagitan. Pagkatapos ay umalis na din si Sakura at nag-iwan ng isang mensahe kay Umiya na kapag natalo daw ito sa kanyang laban ay hindi niya ito mapapatawad. Habang naglalakad ay tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit daw ba siya naiinis. Dahil daw ba sa ginawang iyon ni Choji o dahil pakiramdam daw niya ay nagamit lamang siya ng isang sitwasyong komplikado. Hindi din daw niya lubos na maunawaan ang mga sinabi ni Umiya tungkol sa magandang resulta ng kanilang pag-uusap sa pamamagitan na kanilang laban. Sinabihan siya ni Nerei na napakaganda daw ng laban na ipinakita nito at tumugon lang siya na kung umiyak na naman daw ba ito. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Hiragi na malamang ay hindi daw niya magugustuhan ang sasabihin nito sa kanya.
Sinabi niya na nakakainis na nanalo ka nga sa laban pero ang kalaban mo naman ang nagdikta ng magiging resulta. Magkaganoon pa man ay binati niya ito at sinabi na congrats sa magandang laban. Dito ay sinabi ni Choji na sa wakas daw ay matutuloy na ang matagal na niyang gusto na makaharap ito sa isang laban. Sinabi naman ni Umiya na bago daw sila magsimula ay may gusto daw muna itong itanong sa kanya. Tinanong niya ito tungkol sa huling laban na naganap kung mayroon daw ba itong kakaibang naramdaman. Sinagot siya nito na wala daw siyang naramdaman at ang laban daw na iyon ay wala lang para sa kanya, dagdag pa nito. Wala daw itong pakialam at sinabi pa nito na ang unfair daw kasi sa Frieren ay madaming malalakas, hindi daw katulad sa kanila na madaming mahihina, sabi pa nito. Sinabi naman ng ibang nakarinig na ganoon daw ba ang tingin nito sa kanilang lahat na mahihina at mga talunan, sabi pa ng mga ito. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi na daw iyon ang mahalaga sa ngayon dahil ang pinaka-importante na kapag nanalo daw siya sa laban na ito, si Umiya at ang buong Fahrenheit ay magiging kanya na. Si Umiya daw ang pinakamalakas sa lahat, ngunit kapag natalo niya ito at napatunayan na siya ang pinakamalakas ay magiging ganap na ang kanyang pagiging malaya, sabi pa nito. Kapag nangyari daw ang lahat ng iyon ay doon pa lang siya makakaalis sa walang hanggang pagkabagot, dagdag pa nito. Pagkatapos ay sinimulan niya ang marahas at mabilis na pagsalakay at dito ay nagawa niyang makahawak at makatama sa ulo ni Umiya. Na-block naman niya ang ibang ginawa nito at muli ay nagsagawa ito ng mga mabibilis na pagsalakay. Dito ay sinabi ni Nerei na ngayon pa lang daw sila nakakita ng mga wild na pagsalakay at sinabi naman ni Hayato na siya daw ay natural na halimaw makipaglaban. Sinabi naman ni Hiragi na hindi daw maitatanggi na isa siyang mahusay kaya naman nabansagan siyang pinakabatang pinuno ng Lion's Head. Dito ay sinabi naman ni Sakura na kung hindi daw pala siya pinigilan ni Umiya kanina ay baka mas malala pa ang sinapit niya kaysa kay Togame. Pagkatapos ay muling ipinakita ang mga mararahas na pagsalakay ni Choji, ngunit ang mga ito naman ay matagumpay na na-block ni Umiya. Sinabihan niya si Choji na wag masyadong marahas at mag-focus sa kanyang balikat dahil hindi daw iyon magiging madali. Sinagot naman siya nito na wag daw itong magsalita ng mga bagay na walang kwenta, pagkatapos ay muling sumalakay. Pagkatapos ay nakita niya ang ibang imahe ng pag-counter attack ni Umiya, ngunit ito naman ay kanyang naiwasan. Sinabihan siya nito na hindi daw talaga nito naiintindihan ang gusto niyang ipahiwatig at pagkatapos ay ipinakita na nagdugo ang kanyang ilong. Sa pagtatapos ng episode 8 muli siyang sinabihan ni Umiya na kung ganoon daw na hindi niya maintindihan kung ano ito ay siguradong 100% na siya daw ang mananalo sa laban na ito.